potential execution yung pwedeng ating makita, and I think etong mga teams na to is gutom na makakuha ng magandang panalo, and
Addition to that, kumbaga, doon mo makikita rin kung paano magkakaroon ng game plan pa yung ibang team na, okay, let's go for this plan na spamin lang natin kasi doon tayo nanalo. But again, doon natin makikita sa mga bawat maps kung more on aggressive ba sila all the way doon sa mga wins na pwede nila makuha or passive-aggressive. Napakadami kasing playstyle na pwedeng gawin or the late push, 1-minute push na nakikita natin usually sa mga ibang teams. And right now, we're just waiting for the map number 1 to start dun sa ating Eagle Eye 2.0. Pero syempre, dun natin makikita yung preparation ng mga teams dun sa lobby, kung paano nga ba yung warm-up nila. Kanina nakita nga natin yung mga teams on the side of Ubek Maniac, GT White, and Samsri na yes, nagkaroon nga sila ng konting warm-up. Nakala natin yun na yung mismong official game. Pero let's see, paano nga ba talaga kikilos ang X-Solo Q and the side of HGT. And I think nakita nila yung series number 1 and sinabi nila, okay, we need to warm up more. Siguro nagbigay pa ng oras dito sa FFA natin. Pero yung ngayon, nandito na tayo sa Eagle Eye 2.0, brand spanking new Eagle Eye. And titignan natin kung paano nga lalabas ang game natin dito. X-Solo Q on that GR side, BL side para sa side ng HGT. Oh no, napakabilis agad ng casualty and that wonderful kills na napupunta on the side of X-Solo Q. And now HG, kailangan nilang makakuha ng magandang kills dahil dito X-Solo Q, solo na lang na nag-Q etong si Min8 and now NL.03 with that wonderful adjustment. Double pick kasama itong si Ared. Yeah, and NL03, you have to watch out for this guy especially, no? Napakaganda ng kanyang rifle skill as that player for the side of HGT. Pero a quick A-rush na nakikita natin dito, and napansin mo ka with Eagle Eye 2.0, you're no longer getting picked off one by one dito sa LA. Instead, meron pa kayong additional na entrance and this small pocket na pwede nyong tapunan ng nades, and that is the intended changes para sa mapa na to. Pero Dark Angel nahulog na agad. No more snipers for the side of HGT, but will it matter? Merong isang tao sa house, merong isang tao sa first floor, actually dito sa hagdan sa gilid, but they don't actually go A. Dumiretso na lang sila dito sa B site. One cause at RTA, not expecting it at all. Inikutan sila, pare. Dalawa yung nabiktima, and Red also will fall down on the hands of Min8. Isa na naman yung mawawala sa kanila. And now, HGT with an aggressive gunfight na napapanalo nila up against the side of Solo Q. And let us see if this is an alive round. At babalik lang dito si Luke. Okay, we are good. So, HGT, fast start para sa kanila dito and a tempo change immediately. And yun lang, nag-tempo change na dito yung XQ. Pinus na agad ng mid doors. Walang nakahinga. Dark Angel na lang natitira with the M4. Nakakuha ng headshot pero yun lang yung magagawa niya dito sa round na to. And that's the thing with Eagle Eye, pare. Pag nabigyan mo lang talaga ng isang inch ng space itong mid doors, that's gonna be an instant push out galing sa X-Solo Q. Relax lang muna, sabi ng X-Solo Q with that wonderful huge play na ang bilis talaga na execute nila yon at na-predict nila na papasok agad on the mid side ng HGT and Herbie Gaming team. Paano talaga sila mag-a-adjust ngayon dahil mukhang mas naging passive na lang sila dahil dun sa naging round win ng X-Solo Q. And that was a very nice idea, no, para sa side ng X-Solo Q. Feeling ko pag nabigyan pa dito yung HGT ng 3 rounds, their momentum's gonna be off the charts. So, XQ, very nice heads-up play galing sa kanila doon. And now they're back to the passiveness. The usual defense na nakikita natin sa mapa na to. But still, HGT, naghahanap yata ng outliers galing sa side ng depensa ng XQ. Pero walang gumagalaw eh. Tamang disiplina lang. Didisiplinahin at aalamin rin talaga nila kung paano makuha yung magandang right position, and knowing that the side of both teams, 1 minute and 20 seconds remaining, HGT with a 1 rounds lead. 1 cause ngayon makakuha ng kill on the side of CJ. A Red with a good casualty pick off, and now a 1-for-1 trade para sa kanilang team. Ito na nga ba yung magandang opener para sa kanila na makapasok doon sa may B site. Pero RTA also with a huge kill on the side of Nomad. SL2 nakakuha rin ng magandang kill
mabilis naman pag-pick off, pero dun sa may bridge area, makikita mo talaga with a crossfire play. Maganda na hindi pa nakuha itong si Are dahil may magandang number advantage ang players ng HGT. Pero si Min 8 na dito pa sa base, pero SL2, what a flank nakuha si Ared at si NL, pero expected na yata dito si Min 8. Pistol play goes down, Nomad 1, very possible para sa kanya dito, 29 seconds, pero hahabulin pa siya dito ni SL2. Both sides, AK battle between yung dalawang players natin dito. One tap and it is enough. Nomad 1, SL2. Halos magkalapit lang ang kanilang HP. Pero SL2 getting the 1v1 and XQ getting yung kanilang second round on the board. Okay. Mas nagiging malapit yung scoreline natin dito, pare. X-Solo Q, ibang klase yung pinakita agad ni SL2 with a 3K adjustment na nakuha niyang pick-off para sa mga members ng Herbie Gaming. Naka-adjust agad sila, nakuha sila agad ng mga good angles na para bantayan yung mga pwedeng pumasok ng mga players ng HGT. Pero HGT right now, parang nawalang bisa agad yung 2-round potential lead nila. We're in. Ang bilis rin naka-adapt ng X-Solo Q dun sa mga naging fights na yan. Very nice proactive play. Galing dito kay SL2 para umikot dito sa may middle area papunta sa may bypass to get those 2 kills sa LB side natin and just get back and umikot na lang once again to make that a very tough 1v1. So situations winning para sa side ng X-Solo Q. Herbie Gaming mukhang gusto nilang bagalan ng onte ang kanilang strategiya dito. Hindi sila nagpapapick off sa start ng round. Sila mismo yung naghahanap na nag-overextend. Pero once again, it's the same story, no? Doon sa last round natin, walang nag-overextend sa X-Solo Q. So, it's a forced execute papunta dito sa A-site. Pero napakaganda ng pagbantay dito ni Luke with this smoke and that flash. Nababato nila, trying to go for the spot. Pero CJ ngayon, siya yung mabubulak. And SL2 and NL 0-3 with a huge kill dun sa ating kill board. And there we have it. 3K or 2K. Pero Nomad, ginalit na nila yung mga players ng HGT and they have the round win. Yep. Ganda na sana ng round na yun para sa X-Solo Q. Actually, ready yung kanilang anti-flashes dito sa A-site para ma-prevent ang HGT na pumasok agad. Pero HGT, unbridled aggression galing sa kanila dito. Dinretch na nila yung A despite na nakalimutan nila na nandun si SL2 na nasa kanilang likod. I think it was already a bit too late. Pero Min 8, nagpaparamdam, nagpush na sila dito sa LB and that means a flank can happen pero di pwede masyadong mabilis. Nakabantay pa rin dito yung HGT. Kailangan nilang asikasuhin at ayusin yung mga angles na katulad dito na binabantayan ni Nomad with the casualty na nawala on the side of HGT. 4 yung natira pero 5 pa rin yung kailangan nilang asikasuhin na kalabanin on the side of X-Solo Q. Andun na yung mga lineups na ibabato nila to divert the attention para mawala sa kanilang attraction on the players of HGT. Pero again, slow push. Wala pang casualty so far. X-Solo Q, titignan natin ngayon sa may gitna. RTA getting 2. Big pick-offs galing dito kay RTA pero meron ng control ang XQ dito sa may A site. Grabe, no matter what is tried galing sa side ng HGT. Meron lang, that's a big pick-off. Nawala na agad si Luke pero SL2 once again. Nagpapakitang gilas dito si SL2 para 11 kills sa Eagle Eye so far. Good start para sa side ni SL2. Napakadami niya agad nakukuhang kills per round. Especially this Min 8 with a good snipe kill para sa kamay ni CJ. Nawala agad yung isa sa mga players ng Herbie Gaming team. Napakaaga nun. Kalimutan ni CJ yumuko. That's the one rule. Paglalabas ka dito from RS pero Min 8 mukhang gusto pa yata makahanap ng isa pa dito. And CJ and Nomad 1 already out. 2 big players para sa side ng HGT na wala na agad. However, Dark Angel at NL03 could be the difference maker para sa squad na to. Pero kailangan may magsugal ng OT dito eh. Galing sa isang player ng HGT. Maybe try and look for an entry. Oh no! Yun lang! RTA again. Winning that gunfight. Nanalo ulit siya up against the side of LN03.
Ngayon, number advantage, min 8 na naman with the 3K para dito sa round na to. Kahit sino ata na pumik doon sa mid, min 8 automatic pick off agad. Pero Ared with a huge kill. Pero doon sa may gitna, may kita pa rin siya ni RTA and especially Luke with a huge kill para doon sa round na yon. Yep. What a highlight play. Galing dito kay Min 8. Inubos na with the sniper. Punishing si CJ na hindi na kayo ko palabas ng spawn. Pero gusto pa nila i-punish ulit ang mid play. Dark Angel nakuha na si XL2 pero hindi nila napansin na dito si Luke Gilid. RTA with the 2 pero CJ Nomad. What a recovery. Pero mapapatay ba nila si RTA? Mukhang oo. Min 8? 2v1 situation. Nandito pa si Min 8. Buhay na buhay pa pero 2v1 pare. Tapos nakita pa siya. Spotted pa nga. Pero uy, hindi nila alam yung information on the side of Ellen 03. Pero nakikita naman natin dito, yung late rotation nila, malilikuran ata. Pero again, CJ with that good instinct, nabantayan yung likod dito ni NL03 and Herbie Gaming team. Napakadikit talaga ng laban ngayon. I like that small detail galing kay NL03. Gumawa talaga siya ng ingay on purpose para lumabas ng bypass yung sniper. And that's the teamwork that you need. Full trust sa kanyang kakampi. Pero speaking of NL, he died the first turn palabas ng ating spawn. And ayun lang, min 8 once again with the impact frags gamit ang kanyang sniper. Napakaganda talaga nung nagiging establish or yung presence pa lang dito sa may mid-side control ni min 8 na hindi na dapat pumipick pa yung mga players ng HG. Dahil nang babawasan agad sila in terms of the start ng kada round. 1 minute and 40 seconds, wala pa ulit magiging galaw. Pero nandun ulit si Min 8 to hunt down the side of Dark Angel. -1 ulit. At mukhang si Ared dun sa may gitna, mukhang mababawasan ulit sila. 3 versus 2. CJ, napakalapit dito para kay Min 8. Pero tumalon, hindi nakita sa scope. SL2, Wankus, Nomad CJ. 2v2. Titignan natin. Ang layo ng C4. That means kailangan pa nila bumalik ng hotel and pwede ma-caught off guard ni SL2 ang nag-pick up ng C4. Nomad 1 already spotted pero CJ gusto kawain si One Coast pero si CJ lang ang kailangan para depensahan ng site. And Herbie Gaming team after a rough start dito sa first half natin, nakuha pa nga nila yung lead. Switch of sides para dito sa dalawang team natin. Herbie Gaming team going for a strong last round dun sa first half na yon. 4-5 score, pero Xolo Q, I think dito magkakaalaman kung sino nga ba talaga yung magkakaroon ng adjustment dahil 2 sniper setup, Nomad and Dark Angel ngayon para sa side ng Herbie. Very ballsy yung 3-1-1 na setup, no? Galing sa side ng HGT. Isa lang yung nakabantay sa A, which is valid. And tatlo yung nakabantay dito sa hotel. One's already pushed up. So gusto yata nila may pumunta ng bypass and retake na lang dito sa A site while Dark Angel takes control dito sa likod. Napakahirap to. Hindi nila napapansin so far si Dark Angel. And now CJ getting that wonderful pick up on the side of SL2. Pero si Luke. And now si Min 8. Hindi niya napansin. And that is a bad play para sa side ni Min 8 dahil nawalan agad sila ng magandang advantage in terms of the defense. Oh, no. And now 30 seconds left on the clock. Oh, Mukhang HGT with a good retake because of the fall down doon ni Min 8. Nako po, Min 8 nakalimutan. Nawala ng fence dito sa gilid. Nakalagay dun sa trailer, danger, it is a fall hazard, and fall he did down into the mountain pare. And HGT getting that round. Yun na yung sinasabi ko, yung top A is not as safe as before kasi hindi na pader yung nakaharang dun pare. It's just handrails and kitang-kita yung tao dun sa loob. Kita-kita rin kahit yung katawan or yung paa nila. And so far, HGT, they have the momentum. 6-4 score. Xolo Q ngayon, titignan natin kung paano nga ba yung pagpasok nila at yung pag-action dun sa mapa. Looking at the minimap, 1-2-2 setup, pero isa yung nagbabantay. We're in NL03. Napakagandang position to once na hindi ma-check ng mga players ng HGT. Delikado sila. Yeah. Very, very delikado, men. And yung position na to, the reason why you go here is kung gusto mo mag-flank sa bypass, at the same time, naririnig mo may tumatapak dito sa mid. So, meron kang parang clue kung saan papunta yung mga players, kung A ba or B. Pero mukhang
Mid Mid muna ang side. kukunin. It's looking like D. Napakahirap ko, Nomad! Ared with a kill. 2 for 1 exchange and still Nomad dun sa may smoke. Nakikita niya lang naman yung mga pangalan ng mga members on the side of X Solo Q. 1 kills ngayon natitira. Titignan natin with a 1 HP left on his name. Makakasurvive kaya. Pero dun sa may likod, nandun si Dark Angel to punish this round. And Dark Angel once again. Even without the sniper, no, grabe yung impact dito ni Dark Angel. Being that sole defender dito sa A side, quick rotations already papunta sa B as soon as that mid take was taken. And half the reason why is yung si NL nga. I mean, NL was there dito sa may bypass and was ready to defend. It's another angle na hindi kailangan i-worry dito ni Nomad kaya nakapick siya dito sa may rampa. Pero ito na nga, pinus na nga ang LA Wow! side, the classic eagle eye strategy ng ating GR. Pero mukhang hindi nag-workout para sa side ng HGT. They wanted to kill yung momentum ng XQ for good pero hindi gumana. NLO3, nakita nga niya yung vision on the side of RTA. SL2 will fall down sa kamay ni Ared. Min 8 now. Mukhang number advantage biglaan para sa side ng HGT. Xolo Q, Min 8. One of the key players rin na kailangan i-look forward para sa side ng XQ. Pero HGT, lamang na lamang sila para depensa at makuha etong retake na ito. Hinihintay na lang nilang i-plant yung C4 pero nag-aalangan kasi itong si Min 8. Oh, big miss. Si Ared, that's a nade. Oh, 1 HP para kay Min 8. Isang hinga na lang dito. Ang sniper ng XQ and Ared finishing it off just like that. Grabe ang depensa ng HGT so far. Despite na wala sa kanila yung advantage dun sa round na yun. I like yung proactivity dito ni NLO3 to go for more dito sa likod. And that's what you have to do. Pag kulang na kayo, kailangan talaga may sumugal na isa dito. Ano? May nawala na player on the side of X Solo Q pero nandun pa rin naman yung kill with a 3K RTA ngayon. Nagpapakilala sa atin. And now a red. NLO3 nakakuha nga ng kill pero 1 kills with a good trade. And still a red. Mababasa niya kaya ito? Malalaman niya kaya ito? Dalawa lang sila nandun. Na napakadami nagbabantay sa kanya dun sa may likuran pero andun sa may likod. Nakuha niya nga yung kill. Look again, napakagandang interesting play. 8-5 ang ating score. Mas dumidikit ngayon yung laban. Yeah, RTA getting a 3K. Itong ACT trying to go aggressive again dito sa may LA. And they really are trying to go for yung mga momentum killing plays. And you can't really blame them, no? Kasi ganito sila kahit sa mapa na to na pwede nilang gawin yung mga ganun na type ng play. At the same time, HGT, you need to secure yung match point kaya kakalma muna sila dito. Kailangan nilang maghintay ng tamang pagkakamali on the side of HGT. Kung gusto ng Xolo Q makakuha ng aggressive or magandang advantage in terms of position and in terms of map control. Kasi so far, 2-3 ang ating nagiging setup para sa team ng HGT dahil mas gugustuhin nilang mag-stay put na lang sa site at huwag nang ibigay pa yung overcommit play na nakita natin kanina. Yep, everyone is calm dito sa mapa natin. Ayaw magpa-bigay ng advantage except NLO3. Nakuha si Min 8. That's a huge pick-off. Wala na silang sniper. Galing sa side ng X Solo Q. So it's all rifles ang mapapapanalo dito sa XQ sa BL side. Pero kaya ba nila idiretso yung B side dito? Mukhang may nakabantay na sa second mid. Pero may dumiretso ng spawn NLO3 despite the angle na nakapasok na ng RS. Hindi pa rin makapasok yung XQ. At isa na lang natitira and that is SL2 pare na andito sa may second mid pero bantay sarado na dito ng HGT ang B site. Nawala ng ulo dito si CJ. Pero kaya ba i-clutch? Mukhang hindi. Nomad 1 tinapos na with the quick scope. And 9-5 HGT. Map point na sila pare. Napakahirap to, 1 round away to secure this map 1. Eagle Eye 2.0 para sa side ng HGT. And Dark Angel with a huge pick-off. Nakuha agad niya itong si SL2. -1 at napaka-disadvantage to kung ikaw ang side ng Xolo Q na wala rin si Wankus on the hands of a red. Look, RTA, nagpapakitang gilas para sa kanila to clutch and to gain back their momentum. Pero mawawala pa rin kaya yan dahil si Min
and RTA na lang yung natitira at mukhang hindi pa nila ata ipaplant yung C4. Yep, hindi nila maplant na mataas dito. Dark Angel with a kill. Another sniper kill para sa kanya dito. Min 8, very doable para sa kanya. Separated ang dalawang players. Misses the shot kay Dark Angel. Third attempt, will not get it. Si CJ paakyat na. And HGT, they take Eagle Eye 2.0. Another win para sa isang team na